Tara, samahan nyo kami at libutin natin itong night market dito malapit sa amin sa Giren. Bali, ang kasama ko pala ay yung mister ko, yung friend niya, saka yung best friend niya. Bali, parang get together na rin to kasi parehas niya yung close friend and pinakilala niya rin sa pinaka best friend niya, yung ka-workmate niya, ng kasabayan niya na rin halos. At parang kapatid niya na rin kung ituring. Itong kuha pala namin to ay last year pa and katatapos lang namin din yung kumain at umorder lang kami nitong crispy pancake na pinipilahan dito. Actually, ako lang yung nag-order dyan kasi na-curious ako, ang haba ng pila kasi dyan. Yung mister ko naman ayaw nang kumain at nabusog na daw sa kinain namin kanina. Bali, hindi ko na kasi nakunan yun, gawa nga ng nakipagkamustahan at iniintindi ko yung salita ng best friend niya. Medyo mahina pa tayo sa Mandarin kaya ganito lang muna tayo. After naman pala naming makuha yung order namin, ayan nga at lilibutin na namin itong buong night market dito sa amin. Nakakatuwa nga ang night market dito at punong-puno ng kainan at palaruan para sa mga bata. Tara at samahan nyo kami, maglalakad-lakad tayo. Magpapababa-baba lang kami ng kinain at magbabanding na rin silang tatlo ng kwentuhan habang naglalakad. At ipapakita ko sa inyo yung buong night market dito sa amin na malapit. Don't wanna over
Pagkatapos namin malibot lahat, ayan nga, nagaya na rin si Mr. na umuwi na. Sinabihan niya kasi yung dalawang friend niya na may anak pa siyang naghihintay sa bahay. Actually, pag ganitong lumalabas kami, ang nagbabantay kay Luna ay yung lola at lolo niya. Tapos kapag nasa labas naman kami at ganyan nga at may banding, agad-agad rin niya rin naiisip na umuwi na dahil namimiss niya rin daw agad si Luna. Kinabukasan naman ng umaga, ayan nga't naggrocery kami ni Luna. Bale, ang gagawin ko ay magkakaldereta ako ngayong araw. Nakita ko pala dito yung friend kong Pinay na kapitbahay ko lang din. Naggrocery rin siya para sa lulutuin nila and para sa stock din daw nila. Kasama niya rin pala dyan yung anak niya, kaya ayan, nauuna siya dyan at ako din naman ay nasa likuran lang. Pagkatapos naman namin nagbayad, ay nauna na kami sa kaibigan namin dahil may dadaanan pa kaming grocery. Pagdating nga namin dito sa 823, ayan nga't bumili agad ako ng red bell pepper kasi kailangan ko to para sa ingredients na lulutuin ko. Pagkabili naman namin ito ay dumiretso naman din kami agad sa may 7-Eleven dahil magpipick up ako ng package na in-order ko online. Madalas kapag regular yung parcel ko sa may 7-Eleven ko pinapabagsak para naman nakakapaglakad-lakad din kami ni Luna sa umaga o di kaya sa hapon pagpipick upin ko na yung item na in-order namin. Dito kasi sa Taiwan, uso yan. Kung ayaw mong magpa-deliver sa bahay, pwede sa 7-Eleven or sa post office. Pagkatapos namin makuha yung parcel, ayan nga't umuwi na rin kami agad. Pagkadating naman sa bahay, si Luna ay nakakatulog na. Napagod siguro sa lakad namin. Kaya hinayaan ko lang siya matulog and para makapagsimula na ako makapagluto. Ito lang kasi yung oras na nakakapagluto ako kapag nakakatulog si Luna ng mga gantong oras. Nagawa ko pa nga itong mga bagay na to kasi tulog na tulog talaga si Luna. Ito pala yung mga napamili ko. Corn, bell pepper, carrots. Maliliit na carrots lang pala to para matamis-tamis. Tapos, bumili rin pala ako nitong maliliit na chicken, saka isang patatas. Walang salita-salita yan kasi baka mamaya mabulabog ko si Luna kapag nagsalita ako. Kaya ito, bino-voice over ko lang. Bumili rin pala ako nitong butter na tig 60 NT lang. Saka nitong cream cheese kasi minsan nagawa ko ng mga pang-dessert namin. Nahihilig kasi ako ngayon mag-homemade cooking kaya ayan, try lang tayo. Tapos sunod, itong Yakult. Bali, pinapasubukan ko na rin si Luna mag-Yakult pero hindi siya nakakaubos ng isang bote niyan. Bali, onti lang yung pinapainom ko sa kanya. Tikim-tikim lang. Ayan nga't pagkatapos kong ipakita sa inyo, tara, magluto na tayo. Bali, ginayat ko muna yung mga lulutuing ingredients namin. Para habang nagluluto, hindi na mahirapan pa sa paggagaya. Tuloy-tuloy na lang. Tara, samahan nyo ko at mag-cooking ina na tayo.
pagkatapos kong maluto ito ay pinakain ko na rin si Luna dahil nagising na rin naman siya. At nagpahinga lang kami saglit para mapaliguan ko na rin agad siya. Ganito lagi routine namin. Pagkaakyat naman namin sa second floor, ito nga, nag-unbox na ako nung nakuha ko kanina sa may 7-Eleven. Summer ko pang video ito at ngayon ko lang may upload dahil ngayon lang din nagka-time para makapag-edit. Mahilig pa si Luna dito mag-pacifier, kaya ayan, kung makikita nyo, talagang sobrang liit niya pa dyan at medyo kalbo-kalbo pa yung buhok niya. Ito pala yung nakakuha namin sa 7-Eleven, yung mini pool na binili ko sa kanya online. Mainit kasi nito sa Taiwan, kaya ayan, binilhan ko siya niyan para makapag-swimming siya kahit nandito lang kami sa bahay. Pero pagka-open ko, akala ko maliit lang. Grabe, ang laki pala. Sa sobrang hindi ko ma-open, ayat ngat ginawa ko. Ewan ko ba kung ano naisipan ko dyan. Para akong ewan. Ayun lang, sana nag-enjoy kayo sa panonood. Hanggang sa susunod!